Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ano ba yung pag-uusapan natin? Tumanggi po si Pangulong Marcos na magpa-hair follicle test. At yan po, maano kayo sa kanyang katwiran, no? Wala naman daw kinalaman niyang hair follicle test sa kanyang sa kanya pong public trust and public office. Yan po ang katwiran ng ating mahal na Pangulo. Pag-usapan din po natin, ito pong tatlong naganap na sabay-sabay halos na rally na anti pro impeachment rally, no? I-discuss po natin 'yan. Nilangaw po, no? Mas marami pa po ang pila sa CR doon po sa Iglesia ni Cristo kaysa dito sa mga umattend sa rally. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Actually, kapito ngayon eh. Kanina buko o kagabi. Pero hanggang dito lang. Napakasarap. Ang bilis namang kala ko matagal na mabilis din lumamig. Okay, pag-usapan po natin 'to, no. Nagulat po ako kay dati ini-ignore lang eh. Mukhang iba na po yung stance ngayon ni BBM. Palaban po, no, palaban. Kaya lang ang pangit no. siguro meron siguro meron po nagpayo sa kanya na wag kang dapat ang stance mo matapang, palaban, no? Kaya po nung may anong masasabi niyo po na may na kayo po ay nananawagan na magpa-hair follicle test. Ang sagot po ni BBM, eto po ang sinagot niya. Teka lang kasi mas maganda yung sagot niya talaga. Sabi po ni BBM, wala namang kinalaman, no? Wala namang kinalaman yung hair follicle test dito po sa tinatawag na public trust and public service. Kaya siya po ay sumagot na hindi siya mag-hair follicle test. Okay. So alam na natin 'yan, no, kung bakit. Matagal at least ngayon umamin po siya. Kasi dati ini-ignore niya lang eh. Mukhang iba na po yung gusto niyang ngayon. Mukhang iba na po yung gusto niyang palabasin na siya ay hindi na siya po ay palaban na, no? Okay, ano po ang sinasabi niya? Tama naman 'yun eh. 'Di ba? Ako halimbawa, leader ako kasi sa kaso namin bago 'pag napo-promote ka, meron pong tinatawag na drug test lahat eh. Sa gobyerno tuwing mapo-promote ka may time po na andalas ko pong ma-promote. May time po taon-taon napo-promote ako eh. Kaya automatic po 'yun no, na nagkasama po 'yun sa yung drug test. Lahat ng uri ng test nagpapasa. Kita nyo 'pag pangkaraniwang government employee once na na-promote kasama po yung drug test. Bakit po kaya? Kasi tama yung sinasabi niya. Tama yung sinasabi ni BBM. Walang kinalaman yung hair follicle test sa public trust and public service. Yung test mismo walang kinalaman. Pero may kinalaman po kung yung pinuno o kung yung government employee kung ang government employee po ay isang addict, may kinalaman po yung paano ka magkakaroon ng public trust at public service ng matino, di ba? Kung ang isang public official
ay isang addictionist. Mahirap po 'yun, mahirap po i-reconcile 'yun. Kaya po hindi kung may doubt po, dapat nga nagkukusa na lang siya, eh. 'Di ba? Kasi bakit po? Ang tanong, bakit naman magkaka-doubt yung Pilipino? Alam niyo po kung bakit nagka-doubt yung Pilipino? May isang dating pangulo, hindi ba baliktad, nababasa niyo ba? May dati pong, pangulo ng Pilipinas na nagsabing, "May presidente tayong bangag." O yun po yun, eh. Ano ngang kinalaman? Puwede niyang i-ignore yun, hindi po. Bakit? Bakit hindi po puwede na i-ignore yung sinabi ng dating presidente na meron tayong presidenteng bangag? Katiwa-tiwala po yung dating pangulo, eh. Yun yung problema, yung na-develop na ikaw ba ay katiwa-tiwala sa mga pinamumunuan mo. O, 'di ba? Yung trust mo, trust ng mga tao sa'yo, lahat po 'yan puwede mo 'yan sabihin kung Duterte ka. Halimbawa sinabi niyo, halimbawa po may nag-akusasyon binaliktad po natin yung sitwasyon, halimbawa, may dating patay na si Pinoy, eh. Halimbawa yung dating Vice President, sino ba Vice President ni Pinoy? Si Binay halimbawa, inakusahan si Tatay Digong. Puwedeng sabihin ni Tatay Digong 'yan. Yung sinasabi ni Marcos, wala namang kinalaman yang hair follicle test sa public trust and public service. Kanino tayo maniniwala? Kay Tatay Digong, 'di ba? Iba po yung ano, eh, iba po yun pala yung topic ko, nakalimutan ko. Sabi ko may topic ako, eh, pasensya na, isasama po natin yun. Pag-uusapan din po natin ngayon yung pong mga retired PMA. Samahan na po 'to. Dati po mga ano lang, eh, mga kung sino-sino lang, eh. Yung kumbaga, may pinapipirmahan lang. Eto po, yun pong mismong Alumni Association ng PMA. Yung pong pinuno ng Alumni Association ang nagsabi na po na sila po ay lalaban na sa korapsyon, 'no? Nagbigay na po sila ng pahayag, hindi na po sila masaya sa nagaganap na korapsyon sa Pilipinas. Teka muna, itatama ko lang. Hindi po sinabing lalaban na sila. Yung korapsyon po sa Pilipinas, 'no, pinapalagan na. Ayan, kasama po 'yan sa pag-uusapan natin maya-maya 'pag may oras pa. Balik po tayo rito sa hair follicle test. Halimbawa po kung si Tatay Digong, puwede niyang sabihin 'yun at maniniwala tayo sa kanya. Yun po yung pagkakaiba na yung leader ay pinagtitiwalaan kasi ang, tiwala sa isang leader, maraming bagay yan dun sa mga sinabi, yung mga ipinangako tapos tinupad. Kung mas marami sa pinangako mo hindi mo tinupad, ano pang tiwala sa'yo ng mga tao? Halimbawa si Tatay Digong, campaign promise niya yan, yung war on drugs, eh. Tandang-tanda ko yan, hindi naman ako Duterte, hindi ko nga kilala yan, eh. Kilala ko siya bilang mayor ng Davao. Kilala ko siya dahil kasama siya lagi sa negotiation. 'Pag may mga palalayaing bihag yung mga NPA, nakikita ko yan si Mayor Rodrigo Duterte, pero hindi ko siya kilala personally at hindi pa ako Duterte supporter at that time. Narinig ko yun, eh. Sa Miloneta, eh, sinasabi niya, "'Pag ako naging presidente, PI kayo, papatayin ko kayo." 'Di ba? Tapos nung naging presidente siya, putang dami ngang namatay. Na talagang ibang klase 'tong mama na 'to 'pag sinabi nito, tototohanin. Pero kung ang presidente ay nangako na ₱20 ang bigas, 1,000,000 pabahay kada taon, 'no? Itutuloy niya yung mga programa ni Tatay Digong tapos hindi niya natupad. Hindi po ako galit.
Mukha ba akong galit? Pero kung, gano'n po yung pangulo, lahat nung halos sinabi, eh, hindi natupad, eh, wala talagang tiwala sa'yo. Yun, eh, yung credibility po. Okey lang yan sabihin kung credible yung pangulo, puwede mong i-ignore yung panawagan ng hair follicle test kung may credibility ka. Eh, kaso Mr. President, mas credible yung nag-akusa sa'yo, eh. Hindi na hindi naman hindi naman binabawi pa ni Tatay Digong yung akusasyon niya na may bangag tayong pangulo, 'di ba? Kaya para maibalik yung credibility sana, magkaroon ka ng somehow credibility, eh, yun nga, hair follicle test. Kasi kung ako yan, wala akong droga, may nagsasabi sa akin na addict yang ano na yan, yung leader namin na yan, addict. O di tara, samahan ako ng press, 'di ba? Mapapahiya yung mag-aakusa sa'yo. Ganun lang naman yun, eh. Eh, katulad nito, sinabi mo pa na, "No, hindi ako magpapa-hair follicle test dahil wala namang kinalaman yan sa trabaho ko." Eh, ano ngayon lalabas, 'di ba? Di ano po yun, tuloy po yung pag-aakusa, hindi mo na di-disprove yung akusasyon, yun lang po yun. Okey, katulad niyan, speaking of credibility, 'di ba? Lagi lang magpaliwanag ka VP Sara, magpaliwanag. Hindi nagpapaliwanag si VP Sara paano ginastos yung confidential fund, kasi nga confidential fund, eh. Yun yung pagkakaiba nun. Pero bakit mahal pa rin ng tao si VP Sara? Credible siya, eh. Okey. Bakit may inaano niyo na naman, dun sa ba't ikaw na naman? Ano ba ginagawa mo sa mga troll? Sayang din 'yan. Ano rin natin 'yan, laruan din mamaya 'yan, kulang kayo. Hmm, pasasanbat laruan din natin 'yan. Punta na po tayo rito sa rally. Nakakahiya po kasi 'tong GMA, kaya pinalaya siya. Naalala ko yung rally namin sa may EDSA Shrine, pinalaya siyang GMA. Kasi naghahanap yan ng ano, eh, ng mga issue katulad nito. Naghahanap ng mga binayaran. Ito, GMA po 'to, baka baka sabihin niyo vlogger po 'to. Hindi po sininyo 'to. Ayan po, GMA, reporter. Sino ba 'tong reporter na 'to? Oh, may 3 senior citizen. Pauwi na, 'no? Hindi raw sila nabigyan ng, bayad. Eh, yari kayo sa nagbigay sa inyo ng bayad. Kung sino man po yung mga ano raw, yung mga leader daw nila ron sa lugar nila. Oh, 1,000 daw yung isa. Hindi po 'to ano, hindi po si Nino Barsaga 'to, GMA7 'to. Ini-interview sila, 'di ba, GMA7. Kasi si Nino Barsaga ginawa niya 'yan, eh, do'n sa KOJC, 'di ba? Oh, naghanap ng mga ano, eh, ang itsura po kasi ng mga KOJC, alam niyo po, eh, lahat po ng KOJC na umattend do'n sa rally, sa Liwasang Bonifacio, maayos po sila, eh. Ahayit lahat. Hindi mo paniniwalaang, ano, eh, KOJC dahil hindi nag-aahit. Putya, imposible 'yun, 'di ba? Hindi gano'n na itsura ng mga KOJC member. Tapos dinig na dinig mo pa yung boses kung sino yung nag-aano. Eto po GMA7, 1,000 ang bayad kada isa. Ang problema, yung organizer hindi binayaran. Okey, nilangaw na nga kayo. Hindi po nilangaw na baka sabihin mas marami pa nga sila kaysa sa nagpunta sa EDSA Shrine. Ayun po,
questionable yun kasi marami na po yung mga huling araw sa EDSA Shrine. Pero eto po, talagang tatlo yung, senior citizen na nagsabi na hindi sila nabayaran at hindi po sila sa vlogger nagsalita, sa GMA7. Puwede pong, ang pagbintangan yung fake news, GMA7, 'di ba? Hindi vlogger 'to. Bukod pa dun, nilangaw po kayo kasi po ang kasalungat ninyo, nananawagan naman ng pro-impeachment, milyon. Yun po yun, eh. Magra-rally kayo, kakapiranggot kayo kumpara dun. Alam niyo po kung gaano lang kayo karami? Mas marami pa po yung pila ng CR sa Luneta, sa McDonald's, at sa lahat po ng pilahan ng CR kaysa sa umatin sa rally. Totoo po yan. Mamatay man yung lahat ng mga nagpunta ng EDSA. Totoo yan. Kokonti lang po kayo kumpara sa mga sa anti-impeachment. Alam niyo po ang rally, ayan, si Pambansang Loyal. Kaya CR po, yan, saksi yan si Pambansang Loyal, eh. Alam niyo yung kalagayan ko, CR na CR ako lagi, eh. Yung mga kaedaran ko, alam niyo yan, eh, di ba? Hindi tayo pwedeng hindi mag-CR, eh. Kaya ang haba po talaga. Sa Luneta nga, oh, marami na pong CR dun, ha. Taas ang haba po ng pila. Yung mga babae po, pinapila na rin sa mga lalaki kasi mga lalaki pwede kung CR lang, doon na lang kami. Nakatayo lang. Yung mga may cubicle, babae na po ang nakapila doon. Grabe po. No? Bayaran na, nagbayad na. Kasi kanina pinakikinggan ko si Pambansang Loyal, eh. Ang nagsabing binayaran si 167, eh. Yung nakulong ba doon sa ano? Ito po, GMA to. Kasi sabihin po vlogger nyo lang yan. Siyempre, sisiraan yan. Hindi po. GMA to, wala kaming pakialam dito. Nakakahiya. Nakakahiya lang, Tapos ang lalakas yung pamangantyaw na minority. Nung lumabas po yung mga iglesia-led rally, yung anti-impeachment, sabi nyo, minority. Minority lang. Ito ba ang ito ba ang tinatawag natin? Wala talaga ako maihian. Alam niyo po ba kung saan ako umihi? Sa pader. May nakita kami ron na umihi, sabi ni Kapil, diyan ka na lang umihi sa pader. Ihi ako sa pader hanggang kalahati ng kalsada umaba. Ang haba. Hirap na hirap po. Okay. Alam niyo po, hindi na po totoo yung maraling ganito kung hahakutan niyo lang, eh. Kami po, proud kami. Proud kami na nakasama kami sa INC. Doon talagang makikipagbatbatan sa inyo yung mga iglesia ni Cristo. Hindi niyo pwedeng sabihin na bayaran yung mga yun. Nauna ko nakita si Ty Evans nangunguna umakyat. Ay si Caitlyn nabuhay, ah. Sa totoo po, no? Hindi niyo pwedeng sabihin yung mga sinasabi niyo na bayaran yung INC rally. Yung INC rally, tinitiyak ko sa inyo yung mga INC, hindi yan bayad. Kasi nagko-contribution sila. Marami kong kakilalang INC taga San Jose del Monte. May mga contribution sila. Tapos paano sila pupunta ron? Aarkila ba ng sasakyan? Ganun yung mga usapan before. Kung anong oras. Yan yung rally. Tapos lalo na yung mga hindi INC, puta, bit naman kayo babayaran ng INC? Sila pa lang milyon na. Di ba? Sila pa lang kaya na nilang milyon. Mag-i-import pa ba sila ng mga katulad natin? Hindi po yun. Hindi po tinitiyak namin sa inyo. Ang dami po talaga.
Kaya nakakahiya nga, eh. Ngayon, ano ba yung purpose? Eto kasi yun, eh, baka nakakalimot 'to, eh. Show of force po ang rally. Ang rally po, ano po yan, pakitang pakitang puwersa, 'no? Kaya po 'pag marami, kita niyo, naging epekto ng anti-impeachment rally, hindi nila sinulong yung impeachment, 'di ba? Gano'n lang yun, puta magagalit yung milyon na umattend dun. Show of force yun nung mga pupuwedeng makapunta. Eh, ang dami pa pong hindi nakapunta ro'n. Una, yung mga kung hindi ako nagkakamali, marami pong iglesia na hindi naman nakasama na ro'n. Nagpadala na lang sila ng yung kumbaga, "Oh, sige magse-share na lang ako pero hindi ako makakasama kasi alam niyo naman thunders na tayo." Puwera pa mga senior citizen, may mga kapansanan. Hindi pa todo 'yan. Kaya naniniwala ako na hindi lang po iglesia 'yan, eh. Kasi kami na nga 'yun sa ano, eh, katotohanan na hindi. Show of force po 'yan, 'no? Para ang rally po ang ginagawa po 'yan, show of force 'yan para mapuwersa mo yung kung sa gobyerno ka nagra-rally, para hindi nila, ituloy yung balak nila. Kaya tagumpay, eh. Dun mo lang susukatin yun, eh. Bakit po natin masasabing tagumpay? May impeachment na ba? Wala pa, eh, 'di ba? Ikalawa, putya titino na sila ngayon. Hindi na uubra yung mga ginagawa nila dati dahil may nagbabantay na. Oh, ikatlo, ay hindi na ikatlo, dito naman tayo sa iba pa. Bukod po sa bayaran, nagkabayaran sila, hindi pa nabayaran, kinatkong pa. Siyempre, alam niyo sa totoo lang po, hindi naman po hindi naman po maglalakas loob yung mga community, leaders, yung mga nag-aano po, "Happy Mansari mahal ko Daddy PD, pinunong di umano." Uy, may Mansari na rin kayong sine-celebrate. Thank you very much sa $2, Caitlyn. Okey, ano yung ano yung ano yung sinasabi? Nakalimutan ko yung mamaya nakalimutan ko yung sasabihin ko. Nakakita ko na nagpakape nakalimot. Okey. Isa pa po, eto po yung mga speech, siyempre bidang-bida si Shelo Magno 'no. Ang speech niya karamihan ng speech niya banat kay Marcos. Eto hindi ko maintindihan sa grupo nila Shelo Magno, eh, 'no. Ang problema ninyo, ang namomroblema kayo dito kay Marcos kasi yung budget, punong-puno ng corruption et cetera. Eto po mumurahin lang 'yan. 'Pag nakakakita ako ng mumurahin, nabili ko po 'to sa ano, eh, sa Surplus. Kaya bumili ako ng dalawa. Mura lang, 199 putya. Gandang-ganda ako, eh. 'Pag sukat ko, okey, sukat na sukat. Okey, balik tayo rito kay Shelo Magno. Siya kasi yung pinaka-star dun, eh, yung sa isang rally. Dito sa isang rally si Kong Tabi yung star, eh. Siyempre may star for all season 'yan, 'di ba? Wala ka na, Badong Trillanes. Okey, dito po kay ano, kay, Shelo Magno, kung papansinin niyo, binabanatan niya yung budget natin. Tapos ang panawagan nila, impeach VP Sara. Hindi ba kung ang sa tingin mo may problema sa budget natin, may problema yung BBM administration sa pagbabudget, may kung ano-anong mga binanggit, kahirapan, taas ng presyo ng bilihin, 'no? Yung mga sinabi ko, yun yung problema na na tapos ang sabi mo pa, "Ikaw ang may kasalanan nito, Mr. President, kasalanan mo 'to."
Tapos biglang ang panawagan nyo, impeach VP Sara. Puta, napakalayo. Yan yung, alam nyo yun, yung sahog-sahog. Sahog-sahog na yung mga pinaglalaban. Tapos, ang call of action nila, ang layo. Nakiuso, no? Dahil uso yung buy scam report, nakiuso si Shelo Magno hanggang doon sa rally, yun yung tinatalakay niya. Nakikiuso na maraming problema ang Pilipinas sa ilalim ni Marcos. Pero ang panawagan, hindi impeach Marcos. Ngayon lang po ako nakakita. Impeach yung kalaban ni Marcos. Hindi nga chapsuy, minandro eh. Panay issue ni Marcos yung sinasabi sa rally na ang may kagagawan si Marcos. Kaya dapat ang konklusyon nyo, kung gusto nyo manawagan ng impeach si Marcos kasi panay kasalanan ni Marcos yung inisa-isa mo eh. Sabay ang panawagan nyo, impeach yung kalaban ni Marcos, anak ng pupa. Sabi ko, ano kaya yun? Titirahin mo si Marcos. Siya may kasalanan ng lahat. Kasi pinabayaan niya raw yung budget, hindi niya iniintindi. Etong kahirapan, kay Sara Duterte ba tong kahirapan? Mataas ang bilihin, kay Sara Duterte ba yan? Presidente yan eh. Tapos ang panawagan nyo, etong presidente na to ay ganun. Ang presidente na to ay palpak, ang presidente na to ay walang ginagawa, ang presidente na to ay ganun. Kaya i-impeach natin yung kalaban ng presidente. Para wala nang kalaban yung pinsan ng presidente sa 2028. O, bistadong-bistado kayo. Di ba? Bistadong-bistado kayo. Yan yung problema nyo. Wala sa hulog ang panawagan. Ngayon lang, may pinaka-corrupt na budget. Ito na ang pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya, i-impeach natin ang kalaban ng presidente. I-impeach natin ang tumutuligsa sa presidente. I-impeach natin ang bakit i-impeach natin? Para wala ng kalaban ang pinsan ng presidente. Ganyan po yung ganyan po ngayon yung mga, di mo na po alam kung nasa katwiran pa ba eh. Kaya dapat siguro hair follicle test na rin. Tatay Nick, Boss Badong, si Tatay Nick to. Konting pangkapi lang po, araw-araw nakikinig. Pinakikinggan ko kayo. Maraming salamat, Tatay Nick, sa 5 Canadian dollars. Ito magtapatan po tayo. Kanina nakikinig ako. Nakalimutan ko lang kung anong media yun eh. 3 raw yung sabay-sabay. Isa sa EDSA Shrine, isa sa People Power Revolution, a monument, at saka dun sa may Liwasang Bonifacio. Pero ang common daw dun sa mga nananawagan na anti-impeachment, sinabi rin nila marami na raw impeachment na pinasa sa Kongreso. Pero ang common daw yung loss of public trust. Oh. Kung ang issue po ninyo, ito totoo kung ang issue po ninyo kay BP Sara ay budget, dapat po ang pangunahing o ang
pagkakaisa ng mga impeachment cases tungkol sa pagnanakaw, graft and corruption at plunder. Bakit po ang kaisahan ng mga ang sinasampa niyo ng kaso ay public trust? O kasi nga pinagbibintangan ninyo na magnanakaw pero hindi niyo naman makasuhan ng pagnanakaw. Bakit? Ano yung basehan niyo? Sa COA report walang ninakaw. Maski nga kayo hindi niyo naman sinasabing nagnakaw, eh. Ang sinasabi niyo na lang, hindi namin kilala yan, walang piatos, eh. O kita niyo, alam niyo kung kanino binigay yung pera, kay piatos. Alam niyo rin na nagbayad ng anong tawag doon, ng safe house. Alam niyo po kung paano ginastos, eh. Wala po nakawan, eh. Ang sinasabi niyo lang, hindi niya maipaliwanag. Hindi niya ba ipakita yung safe house? Logic naman doon. Ba't niya sasabihin kung saan yung safe house? Di pinuntahan niyo. At pinaghuli niyo tao ron o pinagpapatay ninyo. Bakit daw wala naman pangalang Piatos, Mary Grace? Bakit kaya? Correct. Issue nila budget pero yung senior citizen hindi. Naawa ako sa mga ganun, no? Nakakaawa. Ganun no po, alam nyo sa totoo po, bakit po yung may ganyan? Ganyan po kahirap ang bansa natin ngayon. Biruin mo, senior citizen ka na. May nagsabi sa barangay nyo na, sama kayo sa rally. May 1,000 bayad. Putya, 1,000 bayad. Pupunta ka sa rally, ang init-init. Wala naman silungan dun, eh. Sa may People Power Revolution na yun. People Power Monument. Okay, eto po last na. Hindi ko makita na yung ano eh. Kung nasaan na yun. Teka lang, subukan lang nating hanapin. Pag hindi ko na talaga makita, bigla kasi namatay to kanina eh. Yung pong mga PMA Alumni Association. Putya, matindi po to. Ito po, lahat po to ng lahat po to ng paalala lang po. Iboto po natin straight yung mga Duterte po natin, senatoriable. Kinundi na po ng Philippine Military Alumni Association Incorporated ang talamak na korupsyon ngayon sa pamahalaan. Yan. Mahigit sa 11,000 na miyembro ngayon ng PMMA ay kapwa retired at active serviceman. Si retired General Raul Gonzales ng PMA Makabayan Class 75 na siyang chairman din ng PMMI ang naglabas ng pahayag. Okay, kinukundi na po nila ng PMA AI ang talapak na korupsyon ngayon sa pamahalaan. Ngayon po, ano po yan, no? Wag po baka sabihin nyo, retired na naman yung mga yan, eh. 'Di ba? Kasi Alumni Association, hindi po. Ang Alumni Association po, kasama po dyan, pati po yung mga, ibig sabihin po, parang, halimbawa, graduate po kayo na UP, di ba UP alumni? Kahit kayo ay aktibo pa kayo sa serbisyo. Halimbawa, nag-i-engineer kayo pagka-graduate nyo na UP. Yun po yung ibig sabihin ng PMA Alumni Association, no? Okay. Noel Abalos, thank you very much. Boss Badong, malalaman nilang katotohanan na walang ninakaw si Vice President Sara pag nagsampa, Boss Badong, kaya mas maganda magsalita lang sila sa rally. Hindi po. Etong mga gustong ma-impeach si BP Sara sa rally, gusto talaga nila ng impeachment kasi tumatakbo yung mga yan eh.
Yan yan po yung gagawin nilang ano, kumbaga, yan po yung kanilang, paraan po ng pagpapakitang gilas. Yan sila Franz Castro, etong si Congressman Tabi, 'no? Pero alam po nila walang patutunguhan yan, eh. Kasi kung meron talaga silang kasong mabigat kay VP Sara, sabay po nila o kaya puwede rin nilang kasuhan kung halimbawa ngayon hindi po puwedeng mag-impeachment, puwede po nilang kasuhan. Si ang Vice President naman po hindi naman po siya ano, thank you very much Noel Abalos, hindi naman po immune sa kaso. O katulad po nung kay De Lima, 'di ba? Kinasuhan po kasi may kaso, eh. Kaya nakulong po si De Lima. Yun yung pagkakaiba kaya walang naniniwala sa kanila, eh. Ang dami nilang sinasabi na katiwalian daw ni VP Sara. Tignan po ninyo yung mga miyembro ng Quadcom at miyembro nung komite ni CHUA, wala ni isang congressman dun na kasama nagsampa ng impeachment. Kasi alam alam po nila more or less alam po nila na wala naman silang kakaso-kaso talaga, eh. Katulad niyan, kung totoo kayong may kaso, tapos hindi uubra yung impeachment, 'di isampa niyo sa korte. Kaya pala kanina nawala mga basher, change ship na. Change ship na. Change ship? Meron bang gano'n? Hindi po pupuwedeng balewalain po 'tong, AFP ay PMA alumni. Kasi presidente po 'to ng Philippine Military Academy alumni. Lahat na po, eto yung sinasabi naalala niyo yung kami nila BMR tsaka ni KPL. Eto nung kami po ay nasa EDSA yung 4 lang kami, nagkukuwentuhan lang kami kung marami kasi nagsabi hindi tagumpay yung ano, hindi naging tagumpay yung sunod-sunod na rally ng ano, sa EDSA Shrine. Isa po 'yan sa mga hinahanap ko, eh, 'no. Sabi ko, malabo yung magkaroon pa ng people power kasi kulang, eh. Kulang yung elements. Yung una kakong dalawang people power kung titignan niyo, bukod sa mga tao, meron pang certain, part ng oligarchy yung, kakampi ng mga rallyista, kakampi ng mga nagpe-people power. Oh, partikular, yung pong Makati Business Club. Eh, tignan niyo po ngayon pumalag na rin po yung Makati Business Club, 'di ba? Oh, tapos sabi ko, wala pa ring pagkilos yung mga religious group. Oh, nakita niyo naman, hindi nga lang yung religious group na Katoliko, religious group na iglesia. So meron ng religious group, meron ng, pumapalag na yung ano, yung Makati Business Club, mga oligarko. So ano pa po kulang? Yung disgruntled military. Ayan 'no, PMA yan. Hindi po sa'min yan, baka sabihin niyo propaganda mo na naman yan Badong. Yan may pangalan, eh. Ang leader po nila, ay si retired General Raul Gonzales, PMA Makabayan, Class 75. Chairman ng PMAAI. So ang Philippine Military Alumni Association Incorporated ay binubuo po ng mga retired, basta galing ka ng PMA at kasalukuyang aktibong miyembro ng AFP at PNP. Hindi po nila pwedeng ano yan, balewalain yang sinasabi niya ng PMMAI. Oh, eh lahat ng tao alam na yan, eh. Oo nga po, AFP at PNP. Lahat po ng graduate ng PMA. Kasi ngayon, hindi na lang po yung mga may general na po na hindi graduate ng PMA. Graduate na po ng PNPA.